Itong VinFast VF3 ang napili namin kasi unang-una gusto namin makatipid sa gasolina. As the users, never kami nag-complain sa power ni VF3. Very powerful siya kahit sa akyatan. Isa sa mga hesitations namin, kamusta na ba ang charging infrastructure natin dito sa Pilipinas? Ayaw mo bang mamroblema sa gasolina? Electric cars ang sagot dyan. Kaya ngayong araw, isang electric SUV na aesthetic at no hassle ang pick natin. Ito ang VinFast VF3 na popular for its affordability and urban mobility. Tara, silipin natin. Hello, I'm Jeff of Jeff and Ventures. So I own this VinFast VF3. We actually acquired it August of 2025. Ginagamit namin siya even sa aming small business. So itong VinFast VF3 ang napili namin kasi unang-una gusto namin makatipid sa gasolina. Pangalawa, sa city lang naman kami, pero syempre minsan lumalabas din naman kami. So far, sobrang sulit siya. So isa sa advantages of owning a VinFast VF3 ay yung size niya. So madali siyang imaniobra kung saan ka man pupunta, napakadali niya ring i-park. So nung unang nakita namin yung VF3, actually naliitan kami. Pero nakakagulat mga kamanibela, sobrang luwag niya sa loob. So yung mga kasabay naming tinitignan mga kamanibela ay yung BYD Seagull, kaya lang maliit siya at mababa pa. So ito yung nagustuhan namin kasi maliit man pero mataas. So nung tinitignan namin siya, ang isa sa mga hesitations namin, kamusta na ba ang charging infrastructure natin dito sa Pilipinas? Fortunately, nag-research kami maigi at nakita namin na dumadami naman na. Not to mention, meron na ring libreng VinFast charging until March of 2029. So at the time na kinuha namin yung VinFast VF3 mga kamanibela, fortunately, madali pa lang ang processing. Kasi ngayon, alam ko mahaba na pila, pero saka sa kung saan namin siya nakuha, wala naman kami naging problema. Baka iniisip nyo mga kamanibela, kamusta ang after sales nito at yung mga pyesa natin? So far, wala pa naman naging problema. Hindi pa kami nagpapa-PMS, pero ang PMS talaga namin, 10,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. A-update namin kayo kapag nakapagpa-PMS na kami. Pero so far, wala naman kaming problema sa after sales. Napakabait ng kasa kung saan namin siya nakuha at wala pa kami naging problema sa pyesa. So mga kamanibela, baka nagtataka kayo kung ano na yung pinalitan namin sa VinFast VF3 namin. Nagpalit na kami ng Wanli Alpinism 205/60/16. So ito ay nagdagdag ng stability dun sa kotse, lalo na pag nag-highway kami. Red ang napili pala namin kasi red halos lahat ng naging sasakyan namin. So favorite ko kasi talaga ang red. Ngayon, sa features naman ni VinFast VF3, naka-projector headlight na siya, as you can see. And yun nga, medyo mataas siya. Isa yun sa considerations namin mga kamanibela kung bakit namin siya kinuha. Pangalawa, meron na rin siyang ABS or anti-lock braking system. So imagine, sa price point niya, meron siyang ganun. As you can see, medyo boxy din siya, di ba? So medyo retro yung design niya. Isa rin yun sa mga nagustuhan namin. Not to mention na very rugged yung itsura niya kasi as you can see, black yung ating bumper, black yung fender, and also black yung ating skirts. So makikita nyo, paikot ng kotse, meron tayong black parts. Sa iba, baka hindi siya maganda, pero very rugged kasi yung itsura niya dahil dyan. Baka gusto nyo maglagay ng roof rack, pwedeng-pwede, pero make sure na hindi kayo lalagpas ng 50 kilograms sa load nyo. Rear wheel drive din ang ating VinFast VF3. So yung electric motor niya nakadikit na sa differential natin sa gulong sa likod. Baka nag-aalala kayo na masyado maliit ang VF3. So pwede nyo naman kasing ibaba yung upuan. So dahil ginagamit din namin siya sa negosyo,
marami kaming nasasakay dito. Ang binubuhat namin siguro nasa mga 30 to 40 kilograms stocks para sa aming tindahan. Good day mga kamanibelas! Today we are riding the VF3, the VinFast VF3. As the users, never kami nag-complain sa power ni VF3. Very powerful siya kahit sa akyatan. Nakapagtagaytay na kami using the car and wala talagang bitin. Regularly, umuwi kami sa Los Baños, Laguna, sa taga doon yung wife ko. And sa highway, talagang never kaming nabitin. The speed of the VF3 is actually limited to 104 kilometers per hour. So, yun ang top speed niya. And I think that's more than enough for city driving, even highway. And actually skyway madalas din kami. So okay naman yung top speed ng VinFast VF3. The VinFast VF3 actually comes with a portable charger. So that's a DC 3.3 kilowatt charger, and kapag nagcha-charge ka from 20 to 100%, it will take around 5 hours. Pero kapag nagcha-charge ka sa labas using paid chargers, the 20% to 100% can reach around 1 hour lang. So yun. So I don't think it's going to be too much of an inconvenience to charge either sa bahay or sa labas. Ride comfort ng VinFast VF3, yun actually yung number one na hindi naman complaint, pero yun ang number one na noticeably hindi siya at par with other vehicles. Kasi medyo matagtag siya. Even when we bought it, hanggang sa paggamit namin ngayon, matagtag siya. Pero fortunately, marami naman ng options to be able to upgrade the suspension of the VF3. So, I think the other day, or just this week, nakapag-upgrade na rin kami nung aming suspension. So, kaya mas maganda na to. So, kung matagtag pa rin siya for you, medyo maganda na to. Pero there are other options, a little bit pricier, pero maraming options tayo for the VinFast VF3. The braking power of the VinFast VF3 is actually more than enough. Because of the torque of the electric motor, hindi ko naman nararamdaman na bitin yung braking power nung VinFast VF3. So the VinFast VF3 actually has two driving modes. That's Eco and Normal. And switching between the two are actually very easy kasi pipindutin mo lang naman siya sa infotainment. Switching between Eco and Normal, ganyan lang naman siya, and then Eco, and then Normal. And yes, you can switch it even while driving. One of my favorite safety features of the VinFast VF3 is actually number one, there's an airbag for the driver. Pero number two, surprisingly, even at this price range, meron siyang ABS or anti-lock braking system. So that's really helpful kapag may mga sudden brakes kang kailangan gawin. Another thing in terms of the safety features of the VinFast VF3, of course, meron siyang seat belts for all passengers. So those are 4 passengers. And then there are also audible warnings whenever you reverse, whenever you also park. So the VinFast VF3 also comes with a reverse parking camera. So isa pang safety feature ng VF3, it actually has auto lock. So that means kapag iniwan mo yung kotse and then wala siyang activity ng mga 5 minutes, maglalak yung kotse. So that actually came with the latest firmware update ng VinFast VF3. Well, in terms of the audio quality of the stock speakers, for me, I think it's already adequate. Pero for those who want to upgrade, marami namang options. And fortunately, plug and play naman yung options na yon. So, hindi nyo kailangan mag-splice, which will void the warranty of your head unit or the speakers. City driving with the VF3, nako,
sobrang sulit talaga. Number 1, ang laki-laki na ng natipid namin sa gasolina. And number 2, yung size niya kasi medyo maliit siya. So that means, madali akong makasingit, madali akong makapag-park. Tapos, dahil maliit din siya, mas magaang siya. So, that also helps with the power of the motor. So, hindi kami na bibitin sa power kasi nga magaang lang siya. Siguro, ang rough computation namin sa natipid na namin sa gasolina, we charge the VinFast VF3 once a week, 500 pesos every week. So, in a month, that's around 2,000 pesos. Compared to nung nakagas pa ako, we were gassing up nasa mga 6,000 to 7,000 a month. So, around 5,000 na rin ang natipid namin monthly. So, yun nga, nabanggit ko nga na regularly pumupunta kami ng Laguna. In terms of handling ng VF3 sa highway, nako, wala rin akong reklamo kasi very stable naman siya. Kung iisipin mo dahil maliit yung kotse kapag nadaanan ka ng bus, kapag medyo mabilis ka na, medyo nagwawobble na. Pero yung VF3 hindi, wala. Tapos napakalaking tulong na nagpalit kami agad ng goma nung nakuha namin yung VF3. The tires of the VF3 kasi are just 175/75 with 16s na rims. Pero nung nakuha namin siya, nagpalit kami ng 205/60. Tapos nag-all-terrain din kami. So yung pagkalapad ng goma niya, nakatulong pa sa stability ng kotse. Kaya sobrang sarap ilong drive nung VF3. Ang pinakamalayo na travel ng VF3 ay from Santa Rosa, Laguna to Angeles, Pampanga and pabalik. So, nung nag-drive kami nun, twice lang kami nag-charge. So, isipin nyo yun. We only paid less than 600 pesos para dun sa travel na yun. So, that's south to north and back. Ang pinaka-plan talaga namin is Baguio. So, para sa mga tito natin, naka-manibela, yun palagi ang tanong pag may bagong kotse, aabot ba ng Baguio yan? So, yun talaga ang plan namin. Minamap out pa lang namin talaga yung mga mandatory stopovers sa charging stations. Kasi syempre, dahil ang range ng VF3 ay 210 kilometers lang, kailangan talaga maplano ng maayos yung stopover sa charging stations. Kapag naplano naman na yun, we'll definitely upload it sa isa sa mga vlogs namin. Yung pag-travel namin to Tagaytay and back on a single charge, actually yun ang isa sa mga pinakasikat na videos na na-upload namin. Kasi nga, it's on a single charge. Tapos, isipin mo Tagaytay and back. Ang layo-layo na nun, pero sobrang wala kaming naging problema nung dinrive namin yung VF3 papunta doon. Ayan, so mga kamanibela, nakuha namin itong VinFast VF3 August of 2025. So almost a year na siya. So would I actually recommend the VF3? So I can say yes. Pero never forget kung ano talaga yung purpose nyo ng pagbili nung sasakyan. Kasi number 1, maliit siya. So for those families na nagtitingin ng kotse, syempre, hindi ito para sa inyo. So yun lang naman actually. So just make sure you know your purpose of buying. Pero I would highly recommend getting a VinFast VF3. Nung nagpalit kami ng EV, syempre, iwas na kami ngayon sa mga baha. Kasi sa halos lahat kasi ng EVs, kung hindi man lahat, ang baterya at motor niyan nasa ilalim. So, nasa ilalim siya ng flooring. So, yun nga, kung magpapalit kayo ng EV, siguraduhin nyo na iiwas na kayo ngayon sa baha. So, yung mga areas na binabaha, syempre, kailangan lang ilikas agad bago umabot sa baterya yung tubig. So, mga kamanibela na naka-VinFast, make sure to visit this charging station. I-waze nyo lang ang Coastal Luxury Residences. And then, may mga green GSM dito na nagcha-charge, pero they know na ang private owners ay priority. So, yun kasi ang isa sa marketing ng VinFast. Free charging ang VinFast owners until March of 2029. So, all you have to do is to look for VinFast charging stations
And then again, alam ng Green GSM that private owners are a priority. So pupunta tayo dito ngayon para makita ng mga kamanibela natin how we charge sa VinFast charging stations. So sakto, wala masyadong naka-charge na Green GSM. Wala masyado pero ang dami, no? Konti na yan! Konti yan! Puno to! Puno to! Full electric yan! Isa rin yan sa marketing ng VinFast. So VinFast Auto Philippines is actually the one that launched the Green GSM taxis. So tignan nyo pag nakita nilang private, tatawagin ka nila agad tapos papachargin ka na nila. Amo, pa-charge naman! Dito muna, sir. Sige, salamat! Thank you! Of course, there should always be courtesy. Dahil private ka, huwag mo naman papaalisin yung Green GSM kasi naghahanap buhay lang din naman sila. Pero fortunately, in most of the charging stations, kapag nakita nilang private, tatawagin ka nila, papatabihin ka lang nila, and you can already charge once may natapos na Green GSM taxi. So yan. So makita nyo mga kamanibela kung paano tayo magcha-charge for free. O di ba? Sino ba naman ang hindi gusto nun? Ayan. May mag-charge kayo? Oo, sandali lang naman. Pag may lumabas na, sir, ha? Sige, walang problema. Video lang kayo. Oo, bibidyo lang. Pero mag-charge kayo, sir? Oo, susubukan lang para makita sa video. Ayan, so nakita nyo naman mga kamanibela kung gaano kababait ang mga Green GSM drivers. So mga kamanibela, ito ang itsura ng reverse camera ng VinFast VF3. So, di ba, aakalain nyo ba at this price point, meron kayong reverse camera? Yan, so mga kamanibela, magcha-charge tayo ngayon ng VinFast VF3 dito sa isa sa mga VinFast charging stations. So ang VinFast VF3 ay merong CCS2 plug, okay? DC charging lang ang VinFast VF3 ha, hindi siya pwede sa AC. Ganito mag-charge ng isang VinFast VF3. So kapag nakabit nyo na siya, babasahin ng VinFast VF3 yung charger natin. Ang tawag doon ay EVID. Ngayon, for some users ng VinFast VF3, baka hindi pa gumagana yung EVID nyo. So don't worry kasi i-activate naman yun ng kasa. So ang charging ng VF3 from 20% to 100% using a fast charger, aabot ka lang ng mahigit kumulang 1 oras. Pero ang VinFast VF3 naman kasi, meron siyang portable charger. Kapag ginamit mo yun sa bahay, aabutin ka ng 5 hours from 20 to 100%. So ang range naman kapag full charge ang VinFast VF3 natin ay 210 kilometers. So ang VinFast charging stations natin, merong 60 kilowatt per hour charging stations. Ngayon, most of the charging stations merong 2 guns. So kapag dalawa kayong nagcha-charge, paghahatian nyo yung 60 kilowatts na yon. So tig 30 kayo. Now, the VinFast VF3 actually has an input of 20 kilowatts per hour. Yan, so ang head unit ng VinFast VF3, meron actually part kung saan mo makikita kung ano na ang current state of charge mo kapag charging ka. So makikita nyo, right now we are at 83% and it will take 30 minutes to get to 100%. Ngayon, baka maraming nagtatanong tayo na mga kamanibela, dapat ba wag mag 100%, dapat ba 100%? So wag kayong mag-aalala mga kamanibela kasi pwede nyong palitan yan dito. Ngayon, pwede nyong palitan yung charging targets nyo from 100 pababa. If you're worrying about yung battery health nyo, pwede nyo namang ibaba to just 90%. And you can always stop charging at any time. Baka pala mag-alala kayo, baka hindi kayo sinasabihan ng VinFast VF3 nyo pag low bat na kayo. Baka hindi nyo napapansin. So, pwede nyong iset yung reminder. Sa ngayon, nakaset yung sa akin at 30%. So, every time mag 30% na siya, tutunog siya to remind you to charge. Masama ba na naka-on yung kotse habang nag-charge? Ang sagot dyan, hindi. Okay lang yun. Na-experience ko sa VinFast VF3 na kapag nag-charge kami,
pagkatapos na namin mag-charge, pag andar namin, biglang bababa yung battery percentage. So ang nangyayari kasi, after mo mag-charge, pag umandar ka na, i-charge niya ngayon yung low volt battery. So ang ginagawa namin, hinahayaan lang namin naka-on yung kotse habang nagcha-charge para sabay sila ng low volt na nagcha-charge. Ayan, so 100% na tayo. So ang 100% ng VinFast VF3 ay 210 kilometers. So ready na tayo. Ride na ulit tayo. At yan ang ating test drive ng VinFast VF3. Kung tatanungin niyo ako, oo, sobrang sulit siya. So mag-iisang taon na akong owner ng VinFast VF3 at ang laki-laki na ng ating natipid. Para kanino ba ang VinFast VF3? Kung kayo ay naghahanap ng paraan para makaiwas sa cost ng gasolina, ito na ang sagot. Oh, mga kamanibela, anong features ng Boxy Mini SUV natin ang favorite nyo? Let us know in the comment section at huwag kakalimutan mag-like, subscribe at follow for more vehicle updates and reviews. At laging tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.